Bago po natin simulan ang kwentong ito, ay isang munting lambing lang po sa ating mga kadayo. Kung mahilig kayo sa mga kwentong kababalaghan, katatakutan, at mga totoong karanasan na hindi basta-basta may papaliwanag, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang channel ni Sir Bon. Malaking tulong po yun para mas marami pang kwentong tulad nito ang maibahagi sa lahat. Masayang araw po mga kadayo at syempre kay Sir Bon, ang tinig ng programang ito. Kung minsan may mga lihim na pilit itinatago, pero kahit gaano katagal ay may paraan pa rin para lumabas ang katotohanan. Ako po si Elsa, hindi ko tunay na pangalan. Ako'y taga-Ormoc. Nangyari ang nakakatakot na kwentong ito taong 1999 at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang mga kababalaghang nasaksihan ko. Galing ako noon sa probinsya at naghahanap ng mas maayos na trabaho. Hindi na sapat ang kinikita ko noon para matulungan ang pamilya ko. Kaya nang may nag-alok sa akin ng trabaho bilang kasambahay sa isang malaking mansyon sa bayan, ay agad ko yung tinanggap. Sabi ng mga tao ay mabait daw ang may-ari ng bahay. Marami raw itong natutulungan at kilalang respetado sa lugar, Sir Bon. Kaya kampante akong pumasok sa trabaho. Pero sa totoo lang, ay iba agad ang naramdaman ko nang makita ko ang bahay. Napakalaki nito. Mataas ang bakod, malawak ang bakuran, at halos parang walang nakatira dahil sa sobrang tahimik ng paligid. May isa pang kasambahay noon, pero madalang ko siyang makita dahil magkaiba kami ng gawain sa bahay. Kadalasan, mag-isa lang ako habang naglilinis ng iba't ibang bahagi ng mansyon. Sa unang araw ko ay wala naman akong napansing kakaiba. Pagod lang talaga ako sa biyahe kaya maaga akong natulog. Pero pagsapit ng unang gabi, ay may nangyari na hindi ko maipaliwanag. Bandang madaling araw ay bigla akong nagising. Hindi ko alam kung anong oras noon, pero madilim na ang paligid. Noong una, akala ko ay nananaginip lang ako. Pero maya-maya ay malinaw kong narinig ang tunog ng mga yabag sa labas ng kwarto ko. Dahan-dahan at parang may taong naglalakad sa mahabang hallway. Hindi naman ako agad natakot. Ang inisip ko ay baka isa lang sa mga kasama ko sa bahay. Pero habang nakikinig ako ay parang paikot-ikot lang ang yabag, na parang may naglalakad ng walang pupuntahan. Maya-maya ay tumigil ito. Napaupo ako sa kama at tahimik na ulit. Pagkatapos ng ilang segundo ay narinig ko na naman at mas malapit na para bang nasa tapat na mismo ng pinto ko. Kinabahan ako. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at sumilip sa maliit na siwang. Wala naman akong nakita. Mahaba at madilim lang na hallway ang bumungad sa akin. Walang tao, walang anino, at walang kahit sino. Pero sigurado kong may narinig akong naglalakad. Hindi na ako nakatulog ng maayos pagkatapos noon. Kinabukasan ay pinilit kong kalimutan ang nangyari. At baka pagod lang ako o naninibago sa bagong lugar. Pero habang naglilinis ako ng mga kwarto, ay may isa na naman akong napansin. May mga pintong kusa namang bumubukas. Noong una ay inisip ko baka mahina lang ang pagkakasara. Pero ilang beses nangyari sa iba't ibang parte ng bahay. Isasara ko ang pinto. Pero paglingon ko ay nakabukas na naman. Minsan naman ay may maririnig akong tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang kwarto. Kahit wala namang tao roon.
kaya lalo kong hindi mapakali. Pero pinilit kong wag mag-isip ng kung ano-ano. Hanggang sa dumating ang isa pang gabi. Nagising na naman ako sa kalagitnaan ng gabi. Tahimik ang buong bahay. Walang yabag at walang kaluskos. Akala ko ay magiging maayos ng lahat. Pero habang nakahiga ako ay may narinig akong napakahinang boses. Na halos bulong lang. Hindi ko alam kung saan ang gagaling. Kasi parang malapit na parang malayo. Paulit-ulit itong bumubulong. At nang mas malinaw ko itong marinig, ay nanlamig ang buong katawan ko. Dahil iisa lang ang sinasabi nito. Tulungan mo ako. Pagkatapos ng gabing yon ay hindi na ako mapakali. Paulit-ulit sa isip ko ang mahinang boses na narinig ko. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yun o totoo talaga. Pero habang lumilipas sa mga araw ay mas lalo kong nakakaramdam ng kakaiba sa loob ng mansyon. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikita. Minsan habang nagwawalis ako ay parang may aninong dumadaan sa gilid ng mata ko. Pero kapag titignan ko naman ng diretsyo ay wala naman. Dahil doon ay mas naging alerto ako sa paligid, Sir Bon. Isang umaga ay inutusan akong linisin ang silid ng aking amo. Isa yon sa pinakamalaking kwarto sa buong bahay, Sir Bon. May malalaking bintana, mamahaling kasangkapan, at mga lumang dekorasyon na halatang matagal nang naroon. Habang nag-aalis ako ng alikabok, ay may isang bagay na muling nakakuha ng atensyon ko. Isang lumang aparador sa sulok ng kwarto. Napansin ko na yon noon pa. Palagi itong nakakandado. At kahit kailan ay hindi ko nakitang binuksan yon ng amo ko. Minsan pa nga ay nahuli ko siyang nakatitig lang doon ng matagal bago niya muling siniguradong nakakandado ito. At noon pa man ay nagtataka na ako kung ano ang laman nito. Pero bilang empleyado ay hindi ko naman ugaling mangialam sa mga gamit ng iba. Hanggang sa isang araw ay may napansin na naman akong kakaiba. Bahagyang nakabukas ang pinto ng aparador na para bang hindi ito naisarang mabuti, Sir Bon. Napatigil ako sa paglilinis. Tinitigan ko yun ng ilang segundo. Nagdalawang isip pa ako kung lalapit ba ako o hindi. Pero nanaig ang kuryosidad ko. Dahan-dahan akong lumapit, Sir Bon. Pagdating ko sa harap ng aparador ay mas lalo kong kinabahan. Hindi ko maipalawanag kung bakit, Sir Bon. Kasi parang may mabigat na pakiramdam sa dibdib ko. At parang may nagsasabing huwag ko itong buksan. Pero ginawa ko pa rin. Unti-unti kong itinulak ang pinto. Tumunog pa ito ng mahina dahil sa katandaan. At nang makita ko ang laman, ay agad akong natigilan. Sa loob ay may nakatiklop na lumang uniforme ng kasambahay. At mukhang napakatagal na nitong hindi nagagamit. Naninilaw na ang tela at may amoy na luma. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako natakot. May mga tuyong mantsa ng dugo sa bandang dibdib at manggas nito. Hindi kakaunti at hindi rin mukhang simpleng gasgas lang ang pinanggagalingan na parang marami talagang dugo ang tumama roon. Nanlamig ang buo kong katawan. Lalo pa nang makita ko ang isang lumang letrato na nakasingit sa tabi ng damit. Kinuha ko yun at larawan yun ng isang babae. Bata pa siya. Naka-uniforme rin ang kasambahay. Nakangiti siya sa litrato pero hindi ko alam kung bakit parang may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko siya kilala at hindi ko rin maalala kung nakita ko na ba siya sa bahay.
Agad kong ibinalik ang lahat sa loob ng aparador. At hindi ko na rin sinabi kahit kanino ang nakita ko. Pero mula noon ay hindi na nawala sa isip ko ang mukha ng babae sa litrato. At nang gabing yon ay may nangyari na naman. Habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin sa aking kwarto, ay bigla kong napatigil. May nakita kong anino sa likod ko. Anino ng isang babae. Nakatayo lang siya at hindi gumagalaw. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Dahan-dahan kong itinaas ang tingin ko sa salamin. At doon ko nakita ng malinaw ang kanyang muka. Siya ang babaeng nasa litrato, Sir Bon. Kaya agad akong napalingon sa likod. Pero wala akong nakita. Walang tao, walang anino, at walang kahit ano. Ako lang mag-isa sa kwarto. Akala ko noon ay pagod lang ako o baka natatakot na. Kaya kung ano-ano na ang naiisip ko. Pero nagkamali ako. Dahil mula sa gabing yon ay paulit-ulit ko na siyang nakikita sa iba't ibang parte ng bahay. Habang tumatagal ang pananatili ko sa mansyon, ay lalo lang lumalala ang mga kakaibang nangyayari. Hindi na isang beses ko lang nakikita ang babae. Minsan nasa dulo siya ng hallway at minsan naman nakatayo sa may hagdan. May mga pagkakataon pa ngang nakita ko siyang nakasilip sa isang bahagyang nakabukas na pinto. Pero sa tuwing lalapitan ko ay bigla na lang siyang mawawala. Hindi siya nagsasalita at hindi rin siya nananakit. Pero ramdam ko na parang may gusto siyang ipaalam sa akin. At dahil sa sobrang dami ng tanong sa isip ko, ay hindi na ako nakatiis. Isang araw na day off ko ay nagpunta ko sa ilang matatandang kapitbahay na matagal nang nakatira malapit sa mansyon. Noong una ay hindi ko alam kung paano sisimula ng usapan. Nahihiya rin kasi akong magtanong at baka isipin nilang gumagawa lang ako ng kwento. Pero nang mabanggit ko ang tungkol sa lumang uniforme at litrato ng babae, ay napansin kong nagkatinginan sila at parang may naaalala. Tahimik muna silang lahat bago nagsalita ang isa sa kanila. Ayon sa kanya, ay may dati raw talagang kasambahay sa mansyon, ilang taon na ang nakalipas. Tahimik lang daw ito at masipag magtrabaho. Halos lahat ng tao sa lugar ay kilala siya. Pero isang araw ay bigla na lang itong nawala. Wala raw nakakaalam kung saan ito nagpunta. May nagsabing umalis daw ng bayan. At may nagsabi namang baka lumipat lang ng trabaho. Pero ang totoo ay wala talagang nakakita rito matapos ang araw na yon. Hindi rin daw ito hinanap ng husto dahil ang sabi ng may-ari ng bahay ay kusa raw itong nag-resign. Pagkarinig ko noon ay agad kong naalala ang litrato sa aparador. Hindi ko maalis sa isip ko na baka siya ang babaeng nakikita ko. Kaya mas lalo kong kinabahan. Pakiramdam ko ay may koneksyon ng lahat ng nangyayari. At nang gabing yon ay hirap na naman akong makatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang mga nalaman ko. Bandang hating gabi ay bigla akong nagising. Hindi dahil sa yabag at hindi rin dahil sa bulong. Dahil may kakaiba lang akong naramdaman at parang may nakatingin sa akin. Pagdilat ko ay halos mapatalon ako sa takot. Nakatayo sa may pintuan ng kwarto ko ang babae. Siya na naman. At mas malinaw ko siyang nakita kaysa dati. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Hindi gumagalaw at hindi nagsasalita. Hindi ko alam kung ilang segundo kaming nagkatitigan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palabas. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Kasi takot na takot ako noon. Pero pakiramdam ko ay kailangan ko siyang sundan.
at parang may mahalagang bagay siyang gustong ipakita. Lumabas ako ng kwarto at sinundan siya sa madilim na hallway. Ang tahimik ng buong bahay at mga hakbang ko lang ang naririnig ko. Nakita ko siyang bumaba sa hagdan at dumiretso palabas ng mansyon. Patuloy ko siyang sinundan kahit nanginginig na ang mga tuhod ko. Hanggang makarating kami sa likod ng bahay, Sir Bon. Mas madilim doon at halos wala ng ilaw na umaabot sa bahaging yun ng bakuran. Mga matataas na damo at mga lumang puno at mukhang matagal nang hindi napapansin o nalilinis ang lugar. Huminto ang babae sa isang bahagi ng lupa. Tumingin siya rito. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at parang may ipinapahiwatig na parang may gusto siyang ipahukay o hanapin. Pagkurap ko ay bigla siyang nawala. Pero hindi yun doon natapos. Dahil sa mga sumunod na gabi ay paulit-ulit niya akong dinadala sa parehong lugar. Parehong bahagi ng lumang bakuran at piraso ng lupa. At habang tumatagal, ay lalo kong naniniwalang may nakatagong lihim sa likod ng mansyon. Hindi na ako nagdalawang isip. Matapos akong paulit-ulit dalhin ng babae sa parehong lugar sa likod ng mansyon, ay humingi na ako ng tulong sa ilang kapitbahay na pinagkakatiwalaan ko. Doong una ay nag-alinlangan sila. Mahirap nga namang paniwalaan ang kwento tungkol sa isang multo. Pero nang ikwento ko ang tungkol sa nawawalang kasambahay at sa lugar na paulit-ulit na itinuturo sa akin, ay pumayag silang samahan ako. Kinabukasan ay maaga kaming nagpunta sa likod ng mansyon. Dala namin ang ilang gamit na panghukay. Tahimik ang lahat habang nagsisimula kaming maghukay sa bahagi ng lupang matagal nang walang nakakapansin. Ilang minuto pa lang kami naghukay nang may tumama sa pala ng isa sa mga kapitbahay. Noong una ay akala namin bato lang. Pero nang maalis ang lupa ay unti-unti naming nakita ang katotohanan. Mga buto ng tao. Napatras kaming lahat sa sobrang gulat. Kasama ng mga buto ay may ilang lumang gamit na halos naagnas na sa ilalim ng lupa. May ilang personal na gamit at piraso ng lumang uniforme ng kasambahay. Parehong-pareho sa uniformeng nakita ko sa loob ng aparador, Sir Bon. Agad naming ipinagbigay alam ang natuklasan sa mga pulis. Hindi nagtagal ay dumating ang mga investigador at isinara nila ang lugar para masuri ng maayos. Mabilis na kumalat ang balita sa buong barangay at maraming tawang nagulat dahil bumalik na naman sa usapan ang dating kasambahay na misteryosong nawala ilang taon na ang nakalipas. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ay isa-isang lumabas ang mga sekreto na matagal nang nakabaon kasama ng mga labi. Natuklasan ng mga pulis na bago mawala ang kasambahay ay may nalaman pala itong isang malaking lihim tungkol sa kanyang amo. Isang lihim na maaaring makasira sa pangalan at buhay nito. At ayon sa mga ebidensyang nakalap, ay pinaniniwalaang nalaman ng kasambahay ang mga iligal na gawain ng kanyang amo. At dahil natakot itong mabunyag ang katotohanan, ay pinatahimik niya ang babae at lihim na inilibing sa likod ng bahay. Dahil sa mga ebidensyang natagpuan at mga impormasyong lumabas sa investigasyon, ay hindi na nakalusot ang may-ari ng mansyon, Sir Bon. Ilang araw lamang lumipas ay tuluyan siyang inaresto ng mga pulis. Matapos maaresto ang may-ari ng mansyon ay parang may malaking bagay na nawala sa buong bahay. Unti-unting nagbago ang pakiramdam ng lugar. Ang dating mabigat at nakakatakot na paligid ay naging normal na ulit. Hindi ko na narinig ang mga yabag sa hallway tuwing madaling araw. Tumigil na rin ang mga mahihiwagang bulong na paulit-ulit kong naririnig gabi-gabi. Maging ang mga pintong kusa na lang bumubukas ay hindi na rin nangyari.
para bang may matagal ng problema na tuluyan ng natapos. Ilang araw pa akong nanatili roon habang inaayos ang mga natitirang gawain sa bahay. At isang gabi, bago ako tuluyang umalis sa mansyon, ay may huli pa akong nakita. Habang naglalakad ako sa hallway ay napatingin ako sa dulo nito. Nandoon siya. Ang babaeng matagal ko nang nakikita. Pero iba na ang kanyang itsura. Wala na ang lungkot sa kanyang muka. At wala na rin ang nakakatakot na pakiramdam na dati kong nararamdaman sa tuwing nagpapakita siya. Sa pagkakataong yon ay nakangiti siya. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin at parang nagpapasalamat. Parang masaya na siya at sa wakas ay nalaman na rin ng lahat ng katotohanan. Ilang segundo ko siyang pinagmasdan. Pagkatapos ay unti-unti siyang naglaho sa aking harapan hanggang sa tuluyan na siyang mawala. At mula noon ay hindi ko na siya muling nakita. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ay tuluyan ng natahimik ang lumang mansyon. Maraming salamat Sir Bon at sa inyong lahat na nakinig sa aking karanasan. Ang natutunan ko rito ay hindi man agad lumabas ang katotohanan ay darating pa rin ang araw na mabubunyag ito. At minsan, kahit wala ng boses ang isang tao, ay may paraan pa rin para marinig ang kanyang kwento. Maraming salamat sa iyo Elsa sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Baka kadayo isang paalala lang na hindi habang buhay maitatago ang katotohanan. Gawin natin ang tama sa lahat ng pagkakataon dahil walang lihim na hindi nabubunyag at walang baong hindi sumisingaw. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Ingat po kayong lahat at magandang araw, mga kadayo.